na-miss namin kayo. Araw na naman po ng Lunes. Masayang Lunes. Nelson? Masayang Lunes dyan, masayang Lunes ho sa ating mga kababayan. Saan man panig po kayo ng mundo naroon, ha? At ano man pong oras ngayon dyan sa inyo, welcome po sa unang pagtatanghal natin sa linggong ito. Monday na naman, welcome po sa Saganang Mamamayan. Ayan, huwag na natin patagalin. Bakbakan agad, Nelson. Pasabog ka agad. Ang tindi ng mga pangyayari. Kung kailan magsisimula na pala ito, inaabangan ata eh. Oo. Magsisimula na sa Saganang Mamamayan, magsisimula na. Kailangan, may ilabas tayong bago. Magpasabog na agad tayo. Nako, ang una pong nagpasabog sa araw na ito, teka muna, wala ka ba napapansin sa jacket? Bakit? Parang kasi Hindi ba pamilyar? kay Saldi ko Hindi ba yan? pamilyar? Ha? Hindi. Sweatshirt ata yung kay Saldi. Brown lang, kakulay. Okay. Oo. At saka maganda naman yung lightings mo sa kanya, medyo madilim na po. Oo nga, no. Akala ko, ito yung suot-suot niya eh. At ha? saka dark yung panloob niya. Oh. Meron pong bagong video. Yes! May bagong video, hindi po si Hayden ko, ha? Oh. Wala na yun, luma na yun. Wala na yun. Oh. Si Saldi ko. Ganun ba? Di ba? Akala ko yung ipasasabugin agad natin, Oh. yung awayang Adarna at saka ni Derek Ramsey. Derek. Ay, Hindi pa yun? Hindi yung may nilabas na mga... Naglabas din yan dyan eh. Excited pa naman ako. Audio file ng away Oo nila. nga eh. No? Gusto mo ba yun ang pakinggan natin? Parang mas interesado ang mga kababayan natin dun eh. Sa bagay. Ellen Adarna at saka Derek. Sige. Oo, Opo. doon muna tayo siguro. Nag-away po. Nag-away po. Wag na yan. Yan ang sinasabi natin May na mga- very personal. Ganon. Yan ay walang kinalaman ang bansang Pilipinas. Yun, At yun. mag-away man sila o hindi, magkabate, wala tayong Hindi tataas ang GDP, hindi bababa ang foreign domestic product natin dyan, etc. Walang epekto sa Pilipinas. Baka naman may epekto sa SSS sa pag-ibig ito. Wala din. Wala. Baka sa pag-ibig ng iba, pwede. Yun. Sa PhilHealth, wala rin. Wala din, no? Ay, nako. Pero kapag ang usapan ay kahit personal dyan, ha? Pero ang mga tauhan, Ang mga sangkot, ang mga sangkot Oo. ay humahawak ng mga sensitibong posisyon sa gobyerno, Nako. apektado. Apektado po ang bansa natin. yan ang tinatawag ng mga earth-shaking story. No? Hindi man pambumundo, pero ibig sabihin, talagang nauuga. Maraming mga issue ang talaga namang apektado, pati OFW, pati palitan ng piso at dolyar, no? Yes. Ba't nga ba ganyan, no? Unahin na natin ang Sige. bagong video ni Saldico, Jen. Di pang-apat na ito. Pang-apat na. Hindi niya nilalagyan ng part 1, part 2 ngayon, ha? Wala na. Pero mukhang ito ay parang talaga eh. Isang bahagi, kasi parang natapos na yung Tapos na yung unang part. Unang yung episode. Binubuo ng tatlong siguro, sabihin na rin, tatlong part. Season 1. Binubuo ng tatlong episode. Ito naman bago. Bago na naman. At dito, mayroon siya mga nabanggit na mga bagong pangalan. Nako. Lumilitaw pala dyan na ha? Pagkaupo sa pwesto nila, 2022 pa lang, may takda na. Kung magkano delivery. Planado na kagad, ano? Sabi ni Saldico, ang utos sa kanya ni Speaker Martin Romualdez ay 2 billion per month Wow! ang delivery. 2 billion per week? Per month? Per month. Hindi per year yan? Hindi, per month. Ang bigat naman. Kaya pala tindi. sa totoo yung sinasabi ni Gutesa, di ba? Nagde-deliver po kami almost every week eh. Kasi para maka 2 billion ka, dapat mag-deliver ka ng kada linggo. Once a week, meron ka dapat, di ba? Kaya pala nung sinuma, 52. Kasi hindi naman daw naaabot yung 2 billion, 2 billion na per quota. month. Per month, oo. Mabigat nga, no? Akala ko parang per year man lamang sana siguro. Per month. Siguro, mahaba-haba yung video dyan eh, ha? Pero tukuyin, handa na ba yung video para magkaroon tayo ng context sa pinag-uusapan natin? Sige nga. Kung ano yung kanyang sinabi. At mamaya, Nelson, ipagpapaunan na natin, may sagot ang Pangulong Bongbong yan, ha? May sagot. May sagot ang Pangulong Bongbong. Sige po. Panoorin natin. Saldico. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara
ang nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Ticsay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ayun. Pinutol na ba? Pero yun ang may kabuuan. Meron pa, yung may karugtong pinaka-gist, pa yun, may karugtong pa, no? Mm. Pero so yun. So, dito, direkta na niyang sinasabing ang Pangulong Bongbong. Nason, mabedyo. Pero in fairness sa Pangulo, Jen, Oo. hindi naman ako si Senador Lacson. Ha? Oo. Doon tayo sa Tama. factual. Oo. Hindi niya, wala pa akong narinig kay Saldico na direkta niyang kinakausap ang Pangulo. Wala. Yeah, wala. Oo. Nasa mismo nagdala o ano pa man. Oo. Ang kausap niya dito, Speaker Martin Romualdez. Yes. Ang Oo. sabi ni Martin Romualdez, hati sila Oo. doon sa dinideliver. At saka yung si Pangulong Bongbong daw ang nagde-demand nung 2 billion. Oo, Hati nga raw sila. Oo. Pero yun ay ayon sa pahayag ni Saldico. Speaker. Oo. Ayon naman kay Speaker Romualdez, naglabas na siya rin ng statement last week, di ba? Oo. Ni piso daw wala siyang kinukuha eh. Sabi ni? Speaker Martin. Oo. Pero teka lang, bago mo ituloy, Nelson, parang inobserbahan ko yung naunang video tsaka yung ngayon. At parang ang bilis ko papal ng hair ni, Ano lang yan? Ano yan? Pakita mo nga. Ayos ba ng- Ipapaliwanag ko, ha? Sige nga. Video expert ako eh. Ayun. At saka, parang may lightings na, ha? Kumpara doon sa ipapaliwanag nauna. ko yan, ha? Sige. Kailangan natin ng ekspertong analysis dito. Pakita mo nga Kasi, inobserbahan ng natin mga kabayan, eh. Asa na? Yung unang picture, at saka yung una, ipakita mo. Direct. At saka yung pangalawang video ngayon, napansin ko, tsaka ayun damit, ganun pa rin. Oo, ito. Oo, Ganito. ganyan. Ibig mo sabihin, ginawa yan isang hour within the day lang. Hindi. Ganon. Ano yan, Jen? Gusto mo ba ipaliwanag ko pa? Sige, mamaya, sige, tingnan natin. Hindi, pagkumpara mo lang, direct. Yung damit, talagang ano yan, dyan lang ginagamit yan sa video. Sinusuot lang niya kapag ka magbibideo na siya. Siyempre, pag umalis ka, tapos suot mo rin po eh. Para kang... Ako nga, madali ka makikilala. Ako nga, pagka nakatalikod doon, si Saldico. Di ba? Kasi akala nila yung... At saka kailangan medyo tabingin ng konti yung yung kwelyo, yung itim. Yung panloob niya. Yung panloob. Yan o. Tabingin yung panloob. Ito yung unang video na nilabas niya. Yan. Ang sinasabi mo, kulang sa ilaw. Kulang sa ilaw. Tama. Medyo Tapos madilim. kita mo yung anino sa likod, di ba? Oo. Tapos medyo sabi mo ay manipis ang buhok. Yes. Oo. Yung bago. Yung Tingnan. bago. Pagkumpara natin. Baka sabihin nila pareho ng suot. Pareho ng suot. Pero iba yung suklay, di ba? Suklay lang yan. Tsaka medyo maliwanag. Ano yung tawag? Nagkaroon ng volume? Kasi Inano niya, binaba niya ng kaunti. nagkaroon ng volume ba tawag yan? Kasi sa atin, masyadong flat yung buhok mo, volume mo ng konti. Di ba, ang buhok kasi natin, iba-iba yan eh. Ha? Tsaka ilang araw na ba lumipas?
Ganon. At saka parang nag-ano din ng bigote, ha? Tumubo ng Ilang araw bahagya. na lumipas, diba? Ibig sabihin, doon sa tinutuluyan niya, Oo. walang pang-ahit. Yung una, Ay, balik sa una. Meron din bigote, pero dito humaba-haba. Kumapal ng bahagya. Oo. At saka, yun nga, Ibig nadagdagan sabihin, ng lightings. magkaibang araw yan. Magkaibang araw. Ganon. Oo. At saka itong pangalawang video, wala nang anino. Tingnan natin. Ay, yung pangalawa. Yung pangalawa, kasi nga, mas maraming ilaw. Natuto na siguro. Sir, wala kang lightings. Hindi daw kamukha eh. Ganon. Hindi kamukha. Yung una, yan. Hindi kamukha nung talagang saldi ko eh. Tapos, nung pangalawa, tabingi pa rin t-shirt. Kasi nga ano yan? Parang may iba, Brand, parang magkaibang tao? Flat ang konti ng buhok niya dito, tapos dito. Suklay lang yan. Hindi lang nasuklay pababa. Ito Ganon? kasi nasuklay pataas. Blower yan, blower. Na-blower. Totoo? Yes! Tsaka kulang sa ilaw. Pero yung built ng katawan, pares ba? Parehas lang. Oo. Tignan mo. Tsaka nagka-lightings nga dito sa pangalawa. Pati yung ano niyan, yung angulo ng camera, magkaiba. Medyo mababa itong isa, kaya kita mo yung noo. Malapad ang noo niya, no? Oo. Dito naman sa isa, sabi niya, Sir, medyo nagaano yung ilaw. Kasi ayusin natin dinagdagan niya yung ilaw, kaya kailangan takpan yung noo para hindi mag-reflect. Kasi dito, di ba nung nakaraan, sabi nga nung Senado, yung pisa niya kasi dito walang anino. Pagka wala bang anino, Hindi walang Walang kinalaman anino ba yan? anino dyan. Ganun. Kung laglagay ng maraming ilaw, di wala ka anino talaga. Ganun. At tulad natin, wala tayong anino. Pero isang bagay titsakin natin official kaya ito? Baka mamaya Nasa official Facebook page niya yan. same. Facebook page. Blue badge. Blue badge. Blue badge. Oo. So, At kasabay niyan, Jen, okay. naglabas din siya ng mga larawan. Yung sinasabi niyang Sige, pakita Deliver. natin isa-isa muna, Para Deliver. magkaroon tayong idea. Ano ba yung Sige. mga larawan na yan? larawang kupas. Mga larawan ng mga maleta. Ayan, Makikita mo dyan, merong pecha, di ba? Tapos may... October 2, 2024. Cash out, 27 luggage. May mga lugar. Tapos May mga petsa. May mga petsa. Ibalik mo muna doon sa picture ng maleta. Pansin natin, Papapansin natin sa ating mga babayan. 450 million, Ibig sabihin, 550 meron million. siyang petsa ng delivery at merong petsa mismo yung mga maleta at picture. Weekly nga, November 22. Ayan. Stop mo muna dyan, Stop mo muna. Di ba, may maleta, picture. Tapos Tapos nasa pagitan ng dalawang kotse. May text, di ba, sa baba, June 14. Mapapansin mo na merong petsa sa gitna. Ayun, yung December 2. December 2, 2024, okay. Ito, January 12. Message Tapos yan, message. Ibig sabihin, yan ay galing sa isang messaging app. Messaging app. Pwedeng Either Viber, Messenger, Telegram, o ano pa man. Or WhatsApp. Ibig sabihin, Jen, ito ay ito ibig sabihin, pag nakuha mo yung cellphone niya, makikita mo ito. Hindi ba ano yan? Kasi naka-auto-delete, halimbawa, Hindi, ayan. disable, nakagano'n? Screenshot ito, Jen. Screenshot or either pinicturan. Mas malamang pinicturan kasi tabingi yung... So, posibleng yan, naka-store pa doon sa cellphone. At Ito, para December siguro 14, para wag mawala siguro, pinicturan. December 14, 2024, cash out, At 51 luggage. Tingnan mo yung maleta dyan, 250 million, dami palang laman nun. Makikita mo yung maleta na may mga nakalagay, 40, 30. Minsan merong masking tape, tapos may number. Ganyan yung pagkakakwento ni Orly Gutesa. Sabi niya, paano mo nalaman na 40 million yung kasi laman? may mga nakatatak niya. May nakasulat po sa mga bag, maleta. Ibig sabihin, tumutugma Yun na nga. At sabi niya, may nang tanong paano mo nalaman pera yun? Baka naman hindi mo, kasi binibilang nga raw nung mga tauhan. Yung pangalan na binanggit ni Saldi ko, di ba? Oo.
Pero meron ko siyang napansin, no? 1B4RR. Sino yung RR? Si RR, sino nga ba si RR? Carey Herrera. Hindi. RH yun eh. RH ba? May kilala akong RR eh. Oo. Oo. RR? Oh, RR. Ewan ko kung siya ngayon, Jen. Ibang RR siguro ito. Ang daming RR, eh, no? Si Ray din yun eh. Kaya lang, di ata siguro yan. Oo. Hindi naman pwedeng representative Romualdez yan. Kasi hindi Oo, nga, awkward hindi eh, no? oo. Awkward. SP siguro, speaker. O ngayon, Delivered to RR. So, si RR tumatanggap. diniliver daw kay RR. Eh. At lahat yan, puro RR. Ha? Pati yung listahan. Yung, Aba yung mga nauna ba? Ganun din? lahat. Tingnan mo, puro RR. Ayan, listahan. Oo. Tingnan mo yung nasa taas, delivered to RR din yan eh. Ah, ganun. So, Ayun, phase to RR. sino yung RR na yun? No? Phase 2 RR 150 man. No? million? Grabe. Di ko Tingnan mo napan- nga, parang ang 450 every week million. merong Ito. delivery. Ang pagitan lang, September 22. Oo. Tapos naging September 17. Awan pala, September 01. September. 2023. Oh. At 2022 ba nagsimula? Oo. September 1, 2022, meron na. Grabe pala, no? Kaya sa kabuuan daw pala ata yan, mga 51 billion daw ba? 56 billion yan. 56 billion? Ayan, oh. Total, RR. RR na naman, oh. RR nga. 55 billion. Delivered to OP naman ay 1 billion. Ito yung sinabi niyang siya na ang nag-deliver kasi nga raw, hindi daw nadadala sa kanya. Di ba, nagagalit na nga raw. Ito naman, kay Cadiz, ito bago. Hindi ito nababanggit na pangalan dyan. Yusek Cadiz eh. Saan ba? Sa DOJ ba siya? Ang alam ko, Jojo Cadiz yan eh. Yusek Jojo Cadiz. Tama siya. Saan ba siyang opisina? Ang alam ko, gusto niya dapat maging DOJ secretary. Pero Yusek yan eh. Nasaan ngayon? Kasi siya daw ang kausap mismo ni ni Saldi eh. Na nagsabi nga raw na nagagalit daw. DOJ nga dyan. Yusek ng DOJ. Oo. Kung Yusek lang sa ng DOJ, ewan ko, ayaw ko mag-speculate, hindi man pinaging saldi ko. Okay, wala. Pero yun lang sinabi, nung nagkausap sila nung Cadiz nga raw, sinabi, doon sa statement yun, nagagalit nga raw. Kasi hindi raw nakakarating sa kanya yung sinasabing share. Kaya naghatid daw siya ng 1 billion through Yusek Cadiz. So yun pala ang sinasabi. So ngayon, ano ang importansya pa nito, Nelson? Naku, malaki din. Kasi ang dami ng para siyang parang isang kwento na lumalaki ng lumalaki. Kasi ako nga, hindi ako naniniwala doon sa sinasabi ni Yusek Bernardo na yung Adrian Bersamin lang, tapos yung Trigib Olaybar. Parang... Kasi paano dyan na sila yung nagmamaneho, di ba? Sila kukuha ng pera. Tapos sila rin yung mastermind. Sila daw nagpapalitan daw sila ng armor ban eh. Yun nga. Tataka nga ako pagka ganun, delivery boy lang yun, di ba? Pagka sila yung... Kasi ang mastermind, kahit saan, utos lang yan. Ano lang yun sa... Tagamando lang yan. Naghihintay lang yun. Ano po ang sagot dito ng Pangulong Bongbong Marcos? Yan ang sinasabi ko. This time, hindi niya ito iniwasan. Tama. Kasi yung nakaraan, sabi niya, I don't want to... elaborate, parang gano'n, no? Hindi, yung dignified. I don't want to comment dignified that statement, saldi ko. Yung unang statement niya. Ngayon, sa isang press ko nata, na itanong ito ng reporter sa Malacanang. Itinanong na ng reporter. Sabi niya, nung una po sinabi niyo, I don't want to dignified. Pero may mga kaso na po eh. At may mga nag-resign dahil dun sa mga nabanggit. Ngayon po, ano po ang inyong masasabi? Yan. Eto po. Pero itong tanong ay hindi... Ewan ko, kasama ba yung tanong doon sa ipaparinig natin? Yung Malacanang reporter yun. Kasi hindi pa nabanggit yata ito doon sa tanong eh. Yung bagong video. Parang kasama na. Kasama. Tama. Kaya pala tinanong uli. Tama kasi merong bagong video nga pala. Yes. Sige nga, pakinggan ho natin ang Pangulo. Anong reaksyon niya dito
sa bagong aligasyon na ito? Well, look at the quality of the statements. Alam mo, mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo ang pareho. At para patas lang naman. O yun. Malinaw ang pahayag ng Pangulong Bongbong. Fake news yan. O, Hindi. Ang sabi niya, umuwi ka rito. ganon? Oo, pinapauwi Hindi, yung niya. pauna kasi sabi niya, parang yung mga aligasyon, yung mga fake news yan eh. Mali daw, di ba? Oo. Kaya para mapatunayan mo yan, umuwi ka rito. Yun. Umuwi ka rito. Umuwi, oo. Harapin mo. Di ba? Eh ako nga yan, hindi ako malis, andito ako eh. Eh siyempre po, mahal na Pangulo, kaya alis ng bansa, Pangulo. Kaya alis ng bansa. Oo. Harapin mo ang mga aligasyon laban sa iyo. Di ba? Yes. Yun ang challenge ngayon kay Ginoong Saldico. Di ba? Pero sinagot din ni Saldico dyan sa video na yan eh. Ang alin? Sa unang part. Ang sabi niya, kaya siya nagtatago kasi palalabasin daw na siya ay terorista. Yun. Ibig sabihin, kung ikaw ay isang terrorist target, Oo. di ba, hiniling sa Interpol o sa sinuman, di ba? Na ang taong ito isang terorista. Eh di, target ka. Yes. Anywhere ka, pwede kang neutralize dyan. At hindi ka ata makakakuha ng asylum niya pagka deklaradong terrorist ka, no? Di ba? Oo. Yun. Yun ang sabi. So, bagay, no? Parang hindi nga rin daw siya makauwi dahil nga sa may banta rin daw talaga sa kanyang buhay. Di ba? At mukhang yung inilabas niyang video, napanood mo ba? Yung buo? Oo, yung buo. Oo, dalawang beses ko na pinanood, pero Hindi pa siya tapos, ano? meron pang bigla naputol eh. Yung Bigla sentence, naputol, di ba? oo. Parang kinat agad eh. Oo. Abrupt. Oh, tapos nakalagay may abangan ng part 2. Yes. Nung yung second episode ba? Second Episode, part 2. Ano siya? Season 2. Season 2, ayan. Saldico. Aha. Mahirap din kasi dyan na, na mag-react ka dyan. Kasi ang technique yata niya, halimbawa, sumagot ka, di ba? Oo. May dininay kang isang bagay, bigla siya ngayon maglalabas ng ebidensya. Nako, may Katulad nung ginawa ni Senator Lacson, di ba? Sabi niya, hindi, walang, ba't nang marami? Ba't mag-i-insert sa, sa BICAM? Pwede naman sa NEP. Di ba? Yan ang sinabi ng lahat eh. Oo. Eh di, ganun ha? Naglabas siya ngayon ng dokumento. Ayan, nandyan, hanapin nyo. Pinagkumpara-kumpara nga, Oy, no? kumpara nyo. Tapos nakita, may insertion nga sa BICAM. Yun. Di yun ang problema natin. Pero ngayon, ang sabi nga, hindi, sa tingin namin dyan na misrepresent lang ang Pangulo. May mga taong gumamit ng kanyang pangalan. Di ba? Ibig sabihin, totoo yung sinasabi ni Saldico. Kasi ang kanyang pagkaunawa, kung misrepresentation, di ba? Oo. Sa Pangulo nga napupunta yon dahil yun ang sinabi ng mga kausap niya. Yun, In tama. fairness sa presidente, hindi naman siya nakausap talaga na diretsahan. Wala pang, sa lahat ng video lumabas, ha? Wala pa. Wala pang sinabi si Saldico na direkta niyang kinausap ang Pangulo. O inutusan siya, di ba? Yes, walang ganon. Nakausap niya si Amina Pangandaman, Yan. Budget Secretary. Oo. Nakausap niya si Martin Romualdez, yun ang sabi daw, 2 billion. At saka Adrian Bersamin, Yan, di ba? oo. So ito yung mga nakausap niya. At saka yung sa huli, yung Jojo Cadiz. Yung Cadiz, yung Yusek Cadiz. Yusek Jojo Cadiz. Oo. Kaya lang dyan, titingnan mo yung mga posisyon ng mga ito. Yusek ng DOJ.
Ano bang ginagawa ng DOJ? Katarungan yan, di ba? Oh. Kapag may kaso, di ba, yan ang titingin kung Totoo. kakasuhan ka o hindi. Hindi, napakasobra kapangyarihan. Kung ito, sindikato, napakasobra kapangyarihan nyo kasi hindi kayo kakasuhan ng DOJ. Oho. May kasabot kayo sa loob kung totoo yung sinasabi. Oho. Di ba? Tapos meron kang mismong DBM. Nako. Di ba? Department of Budget and Management. Ako sa tingin ko, Nelson, baka ang utak niya yung little president. Sino yun? Yung executive secretary siguro kasi tinuturo. Ay, nako. Yung Ulaybar daw Sa sinabi. bagay, Galing, no? di ba? Uno At lumabas tapos, eh. Oh. tapos yung Adrian Bersamin ay kamag-anak ni... Oo, yung ES Bersamin. Naku po, ibig sabihin ba pagka Pagka tinagtitagdi mo At yan, pagka nagkaturoan, ang maituturo ay si Executive Secretary Lucas Bersamin? baka dyan mahulog yan, Nelson. Oh, Ano ko, magkakaroon... Mabigat yan. Ibig sabihin Ang sabi nga niyan, Jen, nako, pagka yun nangyari ay baka maghalo ang balat. sa tinalupan. Dahil may pahayag na dyan eh. May babala na. Si Executive Secretary Lucas Bersamin kapag ka siya ang itinurong mastermind. Meron ba tayong video? Meron. Sige nga, May pakinggan natin. video. Okay. Executive Secretary Lucas Bersamin, pakinggan natin. Senator Lacson has the evidence. When we will respect his declaration there. Pero sa tingin ko lang, kung batay lang sa mga kwento ni Saldico at saka ni Bernardo. Bernardo, hindi ko naman pwedeng sabihin na naniniwala ako agad. Alam mo, naging judge at abogado ako at naging judge ng matagal. Itong mga bagay na ito, yung mga paratang na ganito, should ultimately be established in court. Hindi ko hinihingi na for purposes of these declarations, there should now be evidence acceptable by a court. No, bahala sila kung anong kanila because I cannot control whatever they want to say. Dapat guarded naman para hindi naman masira yung mga reputasyon ng mga tao. Hindi ko alam yan. I cannot judge the veracity of Senator Lacson's statement. But that, go ahead. What is nagbatay sa handwritten unsworn sulat ni Bernardo, mga ganun. Bahala silang mag-discarte dyan. But as far as I know, Adrian and the others are not that into this na sila lang ang gumagawa. Huwag din nila sabihin na ako ang mastermind. Yun. Matindi yung Huwag sabi nilang niya. ha? sabihin kung Oo, wag mo sabihin ako mastermind. Pero hindi rin siya naniniwala na yung Adrian at yung isa ay sila lang ang gumagawa. Yun na nga. Sayang, may karugtong pa yung mahaba-haba pa sana sinabi eh. Oo. Mabibigat pa yung mga sinunod yung sinabi eh. Ganun ba? Pero pinakamatindi yan. Huwag yung sabihin ako mastermind dyan. Baka tama sabihin, baka maghalo ang balat sa tinalupan. Parang ganun, ano? Pinakamabuti, ito muna, ipasok natin ito. Narito po ang mga RoRo vehicles sa pantalan dahil sa mga kansiladong biyahe dulot po ng Tropical Depression Verbena. Paalaala po ng Philippine Ports Authority na makipag-ugnayan muna sa mga concerned shipping lines bago pumunta sa pantalan para maiwasan ang anumang abala. Ayun. At kayo hubay maglalakbay sa pamamagitan ng ating mga sasakyang pandagat gaya ng barko, roro, ferry at iba pa? Panoorin natin ito. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair,
and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission, and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Ayon, salamat po PPA. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Di ba sabi mo sa akin dati, yung maging tayo ang pinakatamang desisyon mo? Si Susan, nagtatampo pa rin kay Milo. Sana naman, huwag mo akong talikuran. Kaya naman itong si Eva? Alam kong wala akong karapatan na makialam sa inyong mag-asawa. Sasabihin na ba kay Susan ang lahat? Saan ka nang galing? Oh, bakit? Happy ending! Gabi-gabi, 8 p.m. Dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Ito, pure gold, pare ko. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kumpleto. At may Pure Gold mobile app din po. Sa ayaw hong lumabas, pwede hong mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. At kailangan natin palakasin ang ating immune system para may panlaban tayo sa sakit. Lalo ngayon, usong-uso po ang sakit ha. Inihandog sa inyo ng G-Top Medicinal Products. Meron po silang premium vitamin C, non-acidic form vitamin C at powerful combination ng guava at ng guyabano. Ginawa po nilang kapsula, ang tawag dyan, Synergy. Affordable price at halal certified. Meron kayong mensahe sa kanila, pwede pong gamitin ng QR code o kaya po naman ang kanilang cellphone number 0960-513-4789 at 0908-167-1919. Ayan. Isa pang mainit na issue, Nazon. Pero bago yan, Jen. Oo, ano pa? Kaninang madaling araw, mga bandang alas 6 na umaga, Jen, ha? Napapansin mo ba ang Pangulong Bongbong ngayon ay madalas mag-post ng video ng maagang-maaga? Mga bago mag-alas 7, no? 6:30. Tinatapat lagi siya sa ating 100%. At saka sa ganang mamamayan eh. Siyempre para mas maraming makapakinig. Kaya ako naniniwala, followers natin ito si Pangulong. Boss, matatapos na po yung 100%. Ito na, lalabas na natin. 6:30 na eh. Yan. Kanina po umaga, naglabas ng video ang Pangulo. At doon ay kanyang inanunsyo na 7 sa 16 na may warrant of arrest ay naaresto na ng mga otoridad.
Okay. Ito yung mga naunang sinampahan, no? Mga nauna. Ito yata, kung hindi ako nagkakamali, ito yung sa... Mindoro yan, yung Oriental nauhan. Mindoro, na file na kasi sa Sandigan Bayan yun. Yes. Kasi po, ang proseso, magpapail ka sa ombudsman ng information, ang ombudsman, ayusin yung kaso. Hindi inaayos na ibig sabihin, ikaw okay ka, ikaw hindi. Hindi areglo. Hindi areglo. Inaayos yung ebidensya. Yes. Pagka malakas ng ebidensya, tsaka ipapile sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, yan po naman yung korte na dumidinig sa mga kaso ng katiwalian sa gobyerno. Yan. Pagka ganitong high level na. Ha? Oo. At ang Sandigan Bayan ang naglalabas ng warrant of arrest. Doon sa 16, 7 na po ang arestado. Yan. Kaya maagang naglalabas ng video ang presidente kasi ang kasunod nito, ipinepress ko naman no? Pinapakita sa... Kanina nag-press ko ng DILG. Tama. Iniharap tong mga picture ng mga inaresto. May picture ba tayo noon? Pati mugshot dyan Ang pinakamataas ata dyan, yung regional director ng Region 4A Oo. Yung si Gerard Pakanan. Pakanan na medyo kumaliwa kaya dili na Ganon? Oo. Ang sabi ng Pangulo sa kanyang video, wala hong special treatment sa mga ito. At walang special treatment. Bukod dito ay meron pa na daw na susuko. Meron pa nga dalawa. Kasama dun sa mga ipinapa-aresto. Mukhang Sayang wala, hindi susuko. natin naihanda itong video dyan Meron tayo. Itong sa Pangulo? Yung kanyang maga. Hindi naihanda ha? Yung sa Pangulo. Sa Pangulo. Yung Kasi kanyang sabi maga. niya, sumuko na kayo. Yan. Napapaligiran ko na kayo. Wala yun. Yung sumuko lang. Sige, pakinggan natin. Pakinggan natin. Ayan, yung pahayag ng Pangulo kayo ng umaga. Kayo ng umaga po ito, ha? Magandang araw po sa inyo lahat. Muli po ako magre-report sa inyo tungkol sa mga iba't ibang development doon sa mga flood control project na kaso at para malaman po ng ating minamahal na taong bayan kung ano na ang naging progreso. Ito na po sa mga individual na may warrant of arrest sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga flood control anomalya ang nasa kustodya na ng ating mga otoridad. Isa naman sa kanila na inaresto ng NBI at 6 naman ay voluntaryong sumuko sa CIDG. Meron din 2 akusado po na nagpahayag na ng intensyon na sumuko at susundin na ang PNP CIDG. Yung isa pong nahuli ng NBI ay natagpuan doon hindi sa kanyang sariling tirahan. Kaya't mananagot din yung mga nagtatago sa kanila. At kaya't sinasabi natin, yung mga may balak na tulungan itong mga ito, ay ang pinakamalaking tulong na ibigay ninyo sa kanila ay mag-surrender na sila. At para makasagot na sila dito sa mga aligasyon na hinaharap nila. Wala pong mga special treatment itong mga ito. Mananatili sila sa kustodya ng NBI habang inaantay ang utos ng korte. Muli, sa 3 warrant at 16 na pangalan, 7 na ang hawak ng ating otoridad. 2 susuko na. 7 ang mananatiling at large at kasama na dyan si Saldico. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyo. Yan naman, Nelson, ang pahayag ng Pangulong Bongbong kayo ng umaga yan. Mga 6 ng umaga. 6:30. 6:30. Tama, alas 6. Mga ganun. 6:30 natin inirigay kayo na. Tama. So yun, ang warning niya. Tsaka wag nyo rin daw itatago. Kasi ano yan kaso rin yan. Harboring criminals ba? Harboring fugitives. Noong Biyernes, Jen, ganyan din, maaga din ang Pangulong naglabas ng video. Yung kakasuhan naman sina Speaker Martin at si Saltico. At
pagkatapos niya mag-video, ayun na nga, nagpunta na ng ombudsman ang ICI at ng DPWH. Aha. Ito naman, pagkatapos niya itong sabihin, nag-press ko naman ng DILG. Ayan. Ipinakita naman yung mga picture ng mga inaresto nila. Aha. At ang latest gen, nakita ko rin yan, yung mga inaresto, dinala na ng Sandigan Bayan. Iniharap na sa korte. Kasi sila nagpalabas ng warrant of arrest Ire-report Tama. doon eh. Oo. At sila sasabihin kung saan sila ikukulong. Yun. So silang, wala pang disposisyon kung saan ba sila ikukulong Meron habang na yan. dinidinig ang kaso. Meron na yan. Ayun. Oo, meron na. Bagay, dyan lang sa nasabi nga napuntahan na ng Secretary John B. Crimulla, di ba? Yung Quezon City Jail, yung bago. Marami pa raw kailangan din eh. Sa may Mga bakante Payatas, pa raw. Oo. Pero again, siyempre po, may karapatan ng mga yan sa pagdinig na, Nelson, kung paano kakaharapin ang mga aligasyon laban sa kanila at kung paano nila sasagutin naman yan. Kaya nga siguro sumuko itong mga tao ito, para sa kanila, ay meron naman siguro silang matibay na batayan. May depensa. May depensa naman sila, di ba? Sa kanilang mga kasong kinakaharap. Pero dapat maintindihan ho natin, bakit ginagawa ng presidente na maaga siyang nagpo-post ng video? Ganon. Kasi may aligasyon na gumagamit siya ng droga dyan eh. Di ba? Yun ba ang mensahe niya? Ako Oo. Yun ang aking pananaw dito. To counter that allegation at ipakita na hindi totoo yan at ako'y nagtatrabaho, ay nakikita natin siya araw-araw. Halos. Kaya pala nung isang araw, bumubuhat ng barbell. Oo. Di ba? Bumubuhat ng barbell. Tayo. Tapos maagang nagigising. Eto, nag-video na maaga. Oo. Tapos, nagpa-press con at sumasagot ng direkta sa mga tanong. Ayun. Kasi dati hindi niya ginagawa yan. Oo nga. Kasi kapag sa panahon ngayon na naging absent ka dyan, hindi ka nakikita, titibay yung paniniwala na, nako, may mga asan bintang, yung presidente siguro. Akala ko pa naman, sasabi naman, kita niyo na, hindi pa natutulog. Oo. hindi Maagang gumigising. Maagang gumigising. Akala ko sasabihin eh. Ang atin dito, Jen, ay yung kung ano ikagaganda ng bansa. Di ba? Okay. Kasi kung sabihin natin na addict talaga ang presidente, lulong sa droga, karapatan ho ng mga mamamayang Pilipino na alamin kung ano ang totoo. Hindi siyempre. dahil sasabihin mo lang, hindi totoo yan. Dapat patunayan ng Pangulo na hindi totoo yung aligasyon. Totoo. In every ways possible. Isa na nga yung pagpapakita sa publiko ng madalas. Kasi ayun nga sakit ng Pangulo, karapatan ng taong bayan na malaman ang tunay na kalagayan ng Pangulo. Yes. Di lalo na ito, napakabigat niya kung yan ang mga paratang. At ang malungkot nga doon, Nason, ang mismong nagsabi ay ang kanyang ate. At eto, may direktang sagot na dyan ng presidente. Yan ang sinasabi ko. Hindi ba? Makalipas sa ilang linggo, akala ko hindi papansinin. Sinagot na ba? Sinagot na. Si Ateng? Sinagot na. Hindi ba dati ang sumasagot? Claire Castro. Si Ate Claire, oo. Saka kung sino-sino. Kasi nga natalakay na siya sa palatuntunan ito. Sabi mo nga sa palatuntunan ito, Nelson, pinakamabuting, pinakamaganda at pinakamatibay na batayan, yung mismong ang Pangulo sasagot, hindi lamang basta kanyang tagapagsalita. Dapat i-head on niya ito kasi ito ay hindi lang personal eh. Ito ay ang aligasyong personal sa kanya, no? National interest. Totoo. Kasi presidente ang inaakusahan eh. Hindi kung sinong tao lang eh. Pwede, totoo na ito ay family matter. Pero sangkot tayo lahat. Parang ang ano dito, ang pagpapalarawan eh, parang eroplano eh. Totoo. Piloto yung pinag-uusapan natin. Kung anong kalagayan, kondisyon ng piloto, damay lahat ng pasahero. Pero pwede mo ba bago ba sagutin ng Pangulo, nakangangan na raw si Margabel eh. Hantayin ninyo ha. Ano ang sagot ng presidente sa akusasyon ni Senador Amy Marcos? Yan ang susunod. Pero pakinggan muna natin ang report ni Mar. Sinibak na raw po sa pwesto ang 15 tauhan ng PNP Drug Enforcement Group kaugnay ng reklamong rape, pangahalay at pagnanakaw sa isang mga loko-loko ito. Grade 9 student, Nelson.
sa Bacoor, Cavite. Ako hindi ako naniniwala dyan sa pangyayari, ha? Kasi, Pulis gagawin ito? una, di ba, mga pulis, Oh. tapos grade 9 student. Oh. Para kung matitinong tao yan, ha? Oo. Hindi natin alam kung anong klase yung mga pulis yan. Kasi, sabi nga nila, huwag ka muna mag-judge, di ba? Tingnan mo muna yung facts. Oo nga. Ay, alamin natin sa report ni Mark Gapel. Sige Paano nga. nangyari yan? Oo nga, matibay ba ito? Mar, Oh. ano bang nangyari dyan? Nakakainis yan, ha? Kung totoo. Oh. Yes, Jen Nelson, inalis na nga sa pwesto itong 14 na tauhan ng PNP Drug Enforcement Group sa Calabarzon na inireklamo ng rape at pagnanakaw ng isang 18 anyos na grade 9 student dyan sa Bacoor, Cavite. Sinibak na rin yung kanilang commander na isang police colonel dahil sa command responsibility. Linggo ng madaling araw, Jen, nang arestuhin ang 8 sa mga pulis na inireklamo nga ng rape diyan sa kanilang opisina sa Camp Vicente Lim habang patuloy namang tinutugis yung 6 pa nilang kasamahan. Ayon kay PDEG Director Brigadier General Elmer Ragay, dinisarmahan na rin itong mga pulis at sinampahan ng kasong kriminal ng Bacoor Police. Hindi raw nila kukonsintihin ang kanilang mga tauhan at tiniyak ang hustisya para sa complainant. Kwento ng biktima, bukod sa panghalay, tinangay daw ng mga pulis ang kanilang cellphone, 2 gintong singsing at kinuha rin ng mga pulis yung motorsiklo, sapatos at iba pang gamit ng kanyang boyfriend. Mariin naman itong itinanggi ng mga pulis at giniit na bahagi lang daw ng harassment sa kanila. Bukod sa kasong criminal, Jen, inihahanda na rin ng PDEG ang kasong administratibo laban sa kanilang mga tauhan. Nagsasagawa na rin ng hiwalay na investigasyon ng NAPOLCOM kaugnay sa insidente. Patuloy namang tinutunton yung lokasyon ng 6 pang suspect na nananatiling at large at nagpahayag naman daw ng intensyon na sumuko. Jennerson? Matagal na bang nasa watch list yung grade 9 student? May record ba talaga ito? Well, dyan, base sa report ng PDEG, ang target talaga ng operation na yon ay yung boyfriend nitong biktima. Tinukonsider daw yon na high-value target at naaresto na rin noong 2022. Pero base doon sa operasyon, nakatakbo raw yung suspect at ito na nga yung sumunod na kwento ng complainant, siya raw yung pinag-initan itong mga pulis, pinasok yung kanilang bahay, ninakawan at siya daw ay ginahasa. So ibig sabihin yung boyfriend ang subject ng pag-aresto pero nakatakas, ang nahuli lang yung babae, yung grade 9. Yes, Jen, siya yung pinasok doon sa bahay at pinagnakawan. Pero hindi sinama sa report yung arrest dito sa babae dahil hindi naman siya isinama nitong mga pulis. Hanggang sa mag-contact siya sa Bacoor Municipal Police Station at doon nga tinunton itong mga pulis na inabutan doon sa kanilang opisina dyan sa Camp Vicente Lim sa Laguna. Kung grade 9, di mga ilang taon ito? 18. Jen, based sa data, 18 years old na siya. 18 years old. Medyo may edad na. Medyo late nang Late pumasok. Pero bakit may mga droga? Kanino nakuha yon? Well, yun nga, Nelson, ang iniimbestigahan, ang sinasabi ng Police Regional Office 4A, yan ay nakuha dun sa Innova na gamit ng mga pulis. So, hindi pa malinaw sa ngayon kung yan ba ay nakuha ng mga pulis dun sa operasyon dahil ang sabi nila, nag-negative yung operation, no? At kung sino ba talaga ang may-ari ng mga tatlong sachet ng hinihinalang shabu. Napatibayan ba na talagang ni-rape pa yung babae? Yan, yun ngayon ang inaalam sa investigasyon, no? At yan naman daw, isa sa ilalim naman yan sa medico-legal. So, may mga alibay din itong mga tauhan ng PDEG pero sabi nila, hindi nila kukonsintihin yan at ipaubayan nila yung side dito mga pulis doon sa korte habang dinidinig yung mga reklamo sa kanila. Pinapa-drug test naman yan ganyan, di ba? Pagka may ganyan, yung mga pulis. Yes, Nelson, kumpleto yon yung nag-accuse, isa sa ilalim yun sa medico-legal para patunayan kung siya nga ay inabuso ng mga pulis. At the same time, yung mga pulis, automatic, bukod sa dinisarm, sa ilalim din yan sa drug testing para matukoy kung yan ay gumamit ng illegal drugs. Malaman natin. Pero matindi, Nelson, yung Police Bacoor, hinuli sa loob ng kampo. Sa loob ng Camp Vicente Lim. Yan? Yung mga yung 15 na to. Kasi nandun sila. Ibig sabihin, hindi man lang natakot yung Bacoor PNP na kampo mismo ng Police Regional Office
4A, no? Doon hinuli yung mga pulis. Tama ba, Mar? Yes, Nelson. Yan, in coordination naman, yung ginawa ng Bacoor Police dyan sa Police Regional Office 4A. Katunayan, yung Regional Director nga daw dyan, si General Lucas, tumawag pa dito sa hepe ng PDEG, no? Nung may nagrereklamo sa kanilang mga tauhan at kinabukasan niya, nakarating na dito sa Director ng PDEG na si General Elmer Ragay na inaresto yung 8 sa kanilang mga tauhan at ngayon, hinahanap yung 6 pa sa mga kasamahan nila. Ayun. Malalim yan. Malalim na lang. Malalim. ito. Anyway, Mar, salamat na marami. Sana mayroon pa ng malalim ding investigasyon sa pangyayari na yan, ha? Yan po si Mar Gabriel mula sa Campo Crame. May report pa po tayo, investigasyon sa Senado sa flood control anomaly. Tuloy pa rin kahit may warrant na ang Sandigan Bayan sa mga sangkot. Mean Corberas magbabalita. Mean? Yes, magandang hapon, Jen at Nelson. Itutuloy pa rin ng Senado ang investigasyon sa mga nadiskubreng anomalya sa mga flood control projects. Naputol. Nag-collapse ata si Mayan. Oo. Ano ba nangyari? Tuloy natin. Yung investigasyon ng Senado. Nagpatawag ata ng press con. Mamaya. Yung mga senador. Tuloy natin, Nelson. Oo. Ngayon, eto na. Ang sagot ho ng Pangulong Bongbong Marcos. Sa aligasyon Sa ng kanyang aligasyon ate. ni Senador Amy Marcos na siya ay gumagamit ng cocaine, di ba? Ang bakit niya. May Noon marijuana raw. pa eh. Yes. First time na sumagot ang Pangulo, ha? First time Dati, ito. akala natin, isasagutin ito. Personal. Pakinggan natin. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. We don't really, we no longer travel in the same circles, political or otherwise. So no. Ayun. Ang pamilya daw po at mga kamag-anak ay Pati mga pinsan. nag-aalala sa kalagayan ni Senadora Amy Marcos sapagkat hindi daw po siya yon. Hindi na. Hindi na raw siya yon. Pero ganoon din ang sabi ni Senator Amy, no? Nung makita ko si Bongbong sa TV, siya pa ba yun? So parang, baka hindi na kayo talaga yan, pareho, no? Kaya hindi sila magkakilala na eh. Sabi niya, bonget. Sabi niya, di ba? Yung tawagan ni Amy, no? Oo nga, no? Paano natin... May sagot din si Senator Amy. Sumagot pa kagad dyan? May bago. Ganun ba? Oo, nag-post siya ng sagot. May kling sagot. Ayan, no? Sige nga po. Ayan, basahin mo. Bongbong, ako to. Kung ano-ano na nakikita mo, Adi. May pasaring pa rin eh. Patunayan mong mali ako. Gusto kong mali ako. Ayan. Ayan. Kung ano na nakikita mo, Ading. Pero sa mga babae natin, gaya ng nabanggit natin kanina sa introduction, Jen, ito ay hindi usapang magkapatid lang. Ay, hindi. Kasi baka sabihin nyo, bakit ba naman... Hindi ito usapan ng awayan na gaya nung Derek Ramsey at saka nung Ellen Adarna. Hindi. Wala tayong pakialam doon. Wala tayong pakialam doon. Ito kasi, ano man ang mangyari sa dalawang ito, una, isa senadora. Oo. Isa Pangulo ng Pilipinas. Affected po tayong lahat. Oo. Kaya sa akin, tama dapat, patunayan talaga ng Pangulo na hindi totoo yung mga sinasabi ng kanyang kapatid.
Dito naman sa kabila, dapat patunayan mong totoo yung mga sinasabi mo, di ba? Ayun. Oo, kailangan dito, maibalik ang tiwala ng mamamayan. Kasi Nelson, alam mo, marami siguro mabibilang natin sa ating mga daliri ang mga nagparatang sa Pangulong Bongbong na may ganung problema. Noong una. Yes. Halos lahat, di ba? Yes, Pero, maraming hindi naniniwala. Yes. Kasi mga kalaban niya sa politika. Oo, yun. Mga ganon, ano? Pero ang sabi ngayon ng mga eksperto, lalo na sa politika, ano na ito, Jen, kung tawagin ay personal knowledge. Yes. Nabaliwala nga lahat ng paratang Oo. ng mga naunat. Ngayon, halimbawa, may sasalita pang iba, wala na yan. Walang kwenta Pinakamatibay, pinakamabigat na yung... Ito kasi, mismong kapatid mo at Yes. nakasalumuha mo. Oho. At meron pang isa dyan, yung katibinag, di ba? Ayun, Na mga hindi rin pinapaniwalaan Oho. Na nakikita rin niya yung session na yan. Oho. Pero ngayon, nagkakaroon ng agam-agam ngayon ng publiko na ang nawawala kasi doon, nababawasan yung public trust dyan. Totoo naman. Lalo kung ganyan. Lalo kung ang problema mo ay addiction. Napakalaki. Sa lahat ng decision mo kasi, malaki ang epekto niyan. Kaya dito, hindi aplikable yung sinasabi ng iba, ng marami, na ikaw ang nagparatang, ikaw ang maglabas ng ebidensya. Hindi kasi ito kaso sa korte. Ang usapan dito, pagtitiwala ng tao, public trust. Kapag ka ang isang tao nawalan ng tiwala sa'yo, hindi yung nawalan ng tiwala ang magpe-present ng ebidensya para sabihin na hindi ka katiwa-tiwala. Ano ang ebidensya mo? At lalo pa nga, Nelson, na ang pangyayaring ito ay pinick up ng buong mundo. Oo. Hindi lamang po sa ating bansa. Yes. Hindi lamang po. Well, ngayon, apektado na rin siguro ang kabuhayan, ang foreign direct investment, etc. etc. Maaaring may mga tumutol sa atin, pero yan na po ang sentimiento sa kasalukuyan. Kaya ako, tama yung ginagawa ng presidente na maaga pa lang, meron na siyang mga pahayag. Indirectly, sinasabi niyang mali yung mga aligasyon sa kanya. Di ba? At saka meron siyang mga activity. Everyday, nakikita siya ng tao. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, baka nga isiping totoo yung mga paratang, di ba? Pero, hindi nyo rin pwedeng sabihin directly na sabihin hindi totoo yan. Dapat magpapakita ka talaga ng pruweba. Kung hanggang saan yan, halimbawa, araw-araw mo nang ginagawa, hindi pa rin nagtitiwala ang tao. Makikita mo naman yan. Kasi yung kumpiyansa, yung, importante yan. Yung dating kumpiyansa na wala, para ibalik mo uli yun. Mahirap marami kang papatunayan. Una, it takes time. Yes. It takes effort. Yes. Ay, dapat pasensyoso kasi dito, di ba? Kasi ayan, araw-araw na battle. Lalo ngayon sa social media, napakainit ng usapin na yan. Well, sabi nga natin, you cannot please everybody. Sabi nga natin, bilang Pangulo, hindi mo naman lahat yan matutuwa sa'yo. Pero bilang leader ng ating bansa, Nelson, obligasyon natin na mapatunayan kaya. Totoo. Diba? May kakayahan yan. talaga. Correct. At may karugtong pa. Itong pag-uusap natin na ito, ha? Lalo ngayon, ang matinding usapan ngayon, Nelson, sa buong, hindi lang sa atin, sa social media, at kung saan-saan pa man. Pinakamabuti ito muna, blood donation. Yes! Ay, nako. Blood donation po, kasama ang buong kagawaran ng kalusugan, ang Department of Health, sa patuloy na kampanya para po sa kahalagahan ng blood donation para sa bawat isa. Ayon po kasi sa pag-aaral, maaring mapababa ng pagdodonate ng dugo ang tiyansa na magkaroon ng sakit sa puso. Nakabubuti rin ito sa daloy ng dugo at nakakabawa sa sobrang iron sa ating katawan. Panoorin natin ang kampanya ng DOH tungkol dito. Meron po siyang sakit na anemia. Ako po ay nagpapasalamat na malaki sa mga taong tumutulong na nagdodonate ng dugo, na nakakapagbigay ng libreng dugo para sa asawa ko. Sa voluntaryong pagbibigay ng dugo, maaring makatulong sa mga pasyenteng may leukemia at iba pang cancer, anemia, dengue at sa mga biktima ng aksidente na kailangang operahan. Hinihikayat namin kayo na mag-donate ng dugo sa mga blood centers o blood service facilities at
tumulong sa pagsagip ng mga buhay. May benepisyo rin sa katawan ang pagdodonate ng dugo. Napapababa nito ang tsansang magkaroon ng sakit sa puso, nagiging mas maayos ang daloy ng dugo at nakakabawas ng sobrang iron sa katawan. You can be a walking blood bank to save lives. Ito po si Sec. Teder Bosa ng DOH, nagpapaalala na bawat buhay mahalaga. Mag-donate ng dugo, magligtas ng buhay. Do it now. Come on and be healthy. Salamat po, DOH. Ano, magbe-break po tayo? Kaya, bumati muna tayo, ha? Ay, Para siyempre. dire-diretso na tayo Yan, mamaya. oh. Ayan, babatiin po muna natin. May nagbe-birthday ngayon, Jen, eh. Happy birthday! First birthday Uy! ni Riley Season. Ayan. Hi, Riley! Riley Season. I-record mo to, Mga ha? magulang. Opo. Mula kay Felix Zion Ramos. Ayan. Birthday today. At kay Kadel Bahe dyan sa Hong Kong. Ayan, talaga naman. May mga komento siya rito eh. Talaga naman. Lagi daw talagang gising ang mga taong hindi natutulog. Eto pa. Pa-birthday, happy birthday. Uy, si Ate Ami Tonggol pala. Ay birthday ngayon. Ate Ami Tonggol. Amelia Tonggol Canlas. Ayan, happy birthday mula kay Ate Pia Pelueta. Si Ayan. Ate Pai ng Luzon. Si Tio Berning Abanador naman, Nason, at Coring Abanador, pati daw po si Pinsang Connie, paalis na po papuntang New Zealand eh. Wow. Eh binabati natin. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Binabati po kayo ni Kuya Joel Gabino at nanonood daw po mga taga-Dang Layan, Batangas. Ayan. Ang kanilang PD1, ang Bernie Abanador. At binabati rin natin si Kuya Roel Castillo. Aba, Caroel, nasaan na ngayon? Nasa abroad pa rin. Sa Taiwan siya. Ayun, Ayan. Umuwi yata dito, kaya lang hindi kami nakita. Kaya tayo na pumunta ng Taiwan. Kami na lang pupunta dyan. At binabati rin natin sina Luisito Diaz, retired SAF, Joseph Corpus at Manny Sumabat, wala dyan ho sa Binyan City. Ayan. Pakibati naman daw po, Marites Malate Plamenyo. Happy second birthday. Ito naman, 2 years old. Yan yung binati mo, first birthday, no? Ito naman si Marites Malate Plamenyo ay second birthday sa November 23. Ayan. Magbabalik pa po ang saganang mamamayan. This portion is brought to you by Pure Gold. Sa Pure Gold, always mura, always kompleto, always may promo, always panalo. Kapag tumatanda ka, lahat maaalala mo. Lahat ng masasaya. Lahat yun. Nasa alaala ko. Kaya ikaw, anak, hanggat maaari, dapat magpakasaya ka. Ang mainitin ng ulo na si Nino? Kaya nga bang magbago? Happy ending! Panoorin mamaya 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together. Sa Net25. Sa Net25. Gamit po inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa yung TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD. Mula po sa listahan ng mga channels. Let's net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo po ng saganang mamamayan. Thank you po. Eto pa mga SGM, panahon na para maghanda sa mas komportableng pagtulog bago matapos ang taon. Meron pong special year-end sale ang Salem na hindi ho dapat palampasin. Panoorin po natin. End the year in cozy comfort without breaking the bank. Shop at Salem's Caravan Sale Events and enjoy up to 80% off on Salem bed products. Visit their showroom and warehouse sale events in Lingunan, Valenzuela City and their Caravan Sale location at the Guadalupe Commercial Complex in Makati City. For more information, visit their website or official social media pages today. Salamat, Salem. Balikan po natin si Mean Corbera sa kanyang report mula po sa Senado. Mean, magandang hapon. Magandang
Magandang hapon, Jen at Nelson. Itutuloy pa rin ng Senado ang investigasyon sa mga nadiskubreng anomalya sa mga flood control projects. Yan ay kahit pa nakasuhan na at nag-issue na ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at iba pang mga opisyal ng DPWH na isinasangkot sa katiwalian. May nauna ng pahayag si Senator Ping Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon Committee, na itigil ang hearing kung may makakasuhan na sa anti-graft court dahil sa mga o sa issue ng subjudice. Pero paglilinaw ng senador, itutuloy ang pag-iimbestiga pero hindi na nila tatalakayin ang mga kaso na nasa korte na. Katunayan, may natanggap pa nga silang feelers na gustong tumestigo sa mga investigasyon ng Senado. Posible anyang magtakda ng hearing pagkatapos ng plenary deliberations sa panukalang pambansang budget. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Maraming salamat. Si Mayor Corbera po nakatutok mula sa Senado. Kailan daw ang hearing uli? Schedule daw ata ulit. Schedule pa. Tuloy-tuloy, ha? Pero hindi na detalyong may kinalaman sa kaso kasi may hearing ng araw. No? Eto naman sa ICI, Jen. Oo. Alam mo ba, di ba, inanunsyo ng ICI na simula sa susunod na linggo, sa pagsisimula uli nila ng investigasyon, live streaming na tayo, pare ko. Ay, oo. Live streaming na. Yun ang sinasabi. Oo nga. Kaya lang, ba't may pasubali pa? Okay na yan. nag-schedule na sila ng hearing. Okay. November 25. Ayan, no? Darating po, Congressman Arjo Atayde. Aba. At si Representative Dean Asistio. Ang problema, executive session sila pagkausap itong dalawa dahil ni-request daw ng dalawa. Anong makapapanood natin sa live hearing? Hindi, wala. Bulungan. Hindi ganito ang hindi. Mali ang ICI, makinig kayo ha, sa mga ekspertong Jen at Nelson. Ha? Ganito, hindi ganyan ang hearing. Ang hearing, di ba, iupo nyo muna dyan. Mas tanungin nyo muna. Ang executive session, ihiling nung resource person, depende sa tanong. Yes. Hindi pwedeng, lahat tayo executive. Ano pang ila-live stream nyo dyan? Parang hinahal sa Senado rin, Your Honor, pwede ho bang executive session yan? Kasi ganito At ganyan. pag-uusapan yan, yung bang topic dapat talagang hindi marinig ng taong bayan. Nag-involve ba yan sa interest ng ating national security? Yes. Mga ganyan, ano ha? Hindi po pwede na dahil sinabi nung pupunta, ayokong kailangan executive session. Nag-live stream pa. Anong mapapanood namin yan? Si Ate Maine. Wala si Ate. Ay, naka. Pero abangan pa rin natin. Pero ano ila-live nila? Hindi ko nga alam. Hindi ko maintindihan. Bakit? Live? Kasi kung merong executive session requested, dapat on topic of ganito. Kasi halimbawa, ipapakilala mo, ladies and gentlemen, mag-istimula na po ating hearing. Ang ating pong tatanungin resource person ngayon, Congressman Juan Carlos Arjo Atayde ng Quezon City. Diba? Mapapanood mo lahat yun. Tapos, first question. Hindi naman pwedeng, bago po tayo magsimula, nakapanupa na po kayo, wala na po tayo mapapanood, executive session. Hindi pwedeng gano'n, di ba? Dapat yung tanungin nyo muna. Parang dating tapos sa kanya i-request. Parang naisahan nyo kami doon pag gano'n. Ay, lokohan yan. Humingi ka ng live streaming, tapos lahat ng resource person, humingi ng executive session, wala na tayong mapapanood. Nako. Mukhang mali ata. Pero baka natin, baka maray mo. Kailan ba yan? November 25. Anong araw yung 25? Bukas na. Ganon. 24 na ba ngayon? Kasi ako, Jen, kung ganito, hindi mo dapat ilalagay dito sa advisory na executive session requested. Tanggalin mo yan. Oo nga. Iharap mo muna. Tapos hayaan mo siyang humingi ng executive session doon na mismo sa hearing. Kasi sasabihin nyo, anong hindi mo masasabi na kailangan nating itago. Oo nga, abogado naman si retired justice yan, di ba? Alam na alam niya kung ano ang pwede at hindi pwede. Kasi halimbawa, ganito, pinagbigyan nila itong dalawa. Yung mga susunod puro ganyan, po ako, executive session din po ako. Parang naisahan nyo kami dyan. Sino pang ila-live stream nyo dyan? Yun na nga.
Ay, naku. Anyway, di abang natin na saan. Baka may pagbabago pa yan hanggang bukas bago magsimula yung ano. Anyway, ituloy na natin itong ating tinatalakay. Dahil nga sa mga problemang ito, may mga nagpapalutang na ngayon, Nelson. Yes. Na kung ano-ano pa man, ito didiscuss natin. Ano lang ito? Academic discussion. Academic discussion. Para hindi tayo maligaw. Factual po ito. Iiwasan namin ni Nelson na magbanggit ng mga pangalan, etc. etc. Kayo na lang po maglimi-limi na lang ninyo. Yes. Ano ha? Dahil nga po sa problemang ito na kinakaharap po ng ating bansa ngayon, Nelson, may mga nagpapalutang na Isa nga sa nagbanggit daw dyan, Nelson, si Senator Pampilo Ping Lacson. Na meron daw kumausap sa kanya. Kaya natin binanggit yung pangalan niya kasi siya yung nagsalita. Siya naman talaga nagsalita. Ang sabi niya, na meron daw naghihikayat sa kanya para magsagawa ng Transition government. Transition council. At government reset. Kasi mula noong nabulgar po itong mga corruption, tapos may aligasyon ng drug dependency ang Pangulo, meron nang nananawagan na hindi nakatiwa-tiwala ang mga nangunguna. Ayan, Kailangan na nating palitan. Ayan, Diba? Meron pa tuloy mo. Diyan ho sa pagpapalit, ang daming konseptong lumabas. At wala nakakasundo kung alin ang dapat na gawin. Isa pa nga, Nelson, itong negosyante, kilala natin, si RSA, lumutang din ang pangalan bilang isa daw pong consensus caretaker sa business circle sa gitna daw po ng lumalalang issue sa katiwala ng ating bansa. Yun ho ang lumabas Pero mukhang may mabilis na pagpapabulaan agad dito si Ginong RSA Ito rin parehong reset, di ba? Government, military supported reset. Yan. Hindi kundi transitional scenario. Meron ng ganyan mga lumulutang Magpapalit ng gobyerno, pero magkakaroon ng transitional, maglalagay muna ng pansamantalang mamumuno. Sabi ni Ginoong Ramonang, huwag nyo nga ako madamay-damay yan, hindi ko nga ako, parang nainis pa nga siya dyan may nagpalutang atang isang grupo din ng mga negosyante, Nelson. Hindi na natin mabanggitin ng pangalan, pero ang balita ko, yun atang tumawag kay E.S. Bersamin. Yun ang gusto. Yun din ata ang nagpapalutang ng pangalan nito. Kung sino man yung negosyante na yan. Pero anyway, meron namang iba na nagpapaliwanag. Ngayon, nung nakalipas na linggo, yun daw, resign na ba? Resign all. Oo nga. Ano Yun nga yung gustong mangyari nung ilan. Na mag-transition government. Nako, Ang sabi ni Senator Lacson, inalok siya ng position sa junta. Mga retiradong general daw. Ganun. Ang sabi niya ay, ikaw ang magiging, ang mesot ba? Sino? Si Senador? Sige nga, pakinggan natin. Sige nga pa. May mga may message na sort of confirming na meron talagang such move, but only on the part of some retired military and PNP officials. Wala namang kumontak na active. Yes, na mag-join at saka maging part just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply Some groups yung ibang groups kasi nagko-call sila total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession hindi po pwede. So civil military junta. Hindi pumayag. Hindi ako nagre-reply. Hindi ako sumasagot. Kaya nga dead na. Kasi kung magre-reply kami, discussion pa Ayun. Nako. So, hindi pala siya nag-reply lang. Dead man lang daw. Pero malamang kilala niyo yun kung sino yung mga nag-text. Siyempre, may number Oo nga. Pero dinedma. Kasi hindi nga po pwede yun. Wala ho yan sa saligang batas. Sa ating umiirang sa Constitution? 1987 Constitution. Yes.
Binibigyan ko lang din yung 1987, Nelson. ha? Bakit? 1987 Constitution. Dahil Kasi, ang mga gumawa ng 1987 Constitution ay sila yung nagsusulong na huwag itong sundin. in fairness, na, Hindi ba? Totoo. Karamihan doon sa mga nagsulong at mga buhay na noong 1987 at sila yung framework ng 1987 Sila. Constitution. Mga nag-aral. ha? Yes. Ang kanilang panukala, huwag sundin ang konstitusyon, kundi magkaroon ng transition na lang, government. Hindi kaya sampal sa kanila yung ginawa nilang yun. Hindi, punitin nyo na lang konstitusyon ninyo. Oo nga. Kung ganyan, di ba? Kung kayo po ay titindig, siguro mga kababayan, ito pong 1987 Constitution ay pinupunit namin sa harapan ninyo. Dahil wala naman palang kwenta ito. Kami po ang may gawa nito, kami na rin po ang pupunit. Hindi po pwede yan. Yung aagawin mo ang gobyerno, una. Hindi po pwede. Pangalawa, maglalagay ka ng kung sinong hindi naman ibinoto ng taong bayan. Hindi rin po pwede yan. Pangatlo, pipilitin mo yung mga nanunungkulan at tanggalin yan ng puwersahan. Hindi na pwede yan, di ba? Hindi, Pero halimbawa lang. Extraordinary ano yan, hindi. Halimbawa lang, ito kasi yung kinatatakutan ng marami. Kaya ayaw nila. Kasi sa kabila Marami daw, Nelson, ha? Marami, sabi nila. Mamaya malalaman natin kung gaano sila karami. Kapag ka daw, for example, nag-resign ang Pangulo ngayon, hindi daw kasi pwedeng pumalit yung Vice President. Yung succession daw. Hindi Bakit pa- ka? Ano daw kanilang kasi argumento? meron din daw siyang involvement sa confidential funds. Sa katiwalian din. Oo. So, Hindi, pero may latest na sagot ng COA dyan eh. Di ba? Sabi ng COA, wala eh. yung clearance. Ano. Di ba? At saka, hindi pa naman din na lahat naman may confidential fund, di ba? Yes nga. At saka, kaya nga confidential eh. Pero ang punto dito, Jen, halimbawa lang, papaano kung ang Vice President ngayon ay si Kiko Pangilinan, nanalo sa last election. Di ba? Lenny halimbawa. Kiko yan eh. Anong last election? Last election. Bawa, natalo si Vice President Sara. Ang Vice President Hindi, ay... pwede bang mas madaling tanggapin yung Lenny Robredo na lang? Hindi pa pwede kasi presidente siya eh. Tumakbo siyang presidente. Pero nakaraan kasi naging vice presidency. Vice President Lenny, di ba? Ni Duterte. Hindi, ang mas, Pinakahuli. ang mas Sige, realidad, si Kiko. Kasi siya ang tumakbong Vice President. Vice President to nakaraan. Halimbawa, si Kiko Pangilinan, ang Vice President. Ang nakaupong Vice Presidente ngayon? Ibig bang sabihin, susundin natin ang konstitusyon? Ay, siyempre, kapanalig nila yun. Di ba? Halimbawa lang. Ay, malamang yung mga tumututol ngayon, baka hindi tumututol ngayon. Ang ibig sabihin nito, mga babayan, yung konstitusyon na ipinangangalandakan ninyo ay bendable. Isa kayo dun sa you can bend the law. Kayo naman, you can bend the constitution. Kapag ka pabor sa inyo, kaya konstitusyon. Pag hindi pabor sa inyo, hindi pa pwede yan. Hindi namin kakampiyan. Gumawa tayo ng sarili natin paraan. Hindi namin kapanalig yan. Ibang grupo yan. Tayo, Jen, halimbawa, si Kiko nga ang Vice President, wala tayong problema dyan. Yan ang sinasabi ng konstitusyon. Yes. Kung sino man, regardless ng mga tao o pangalan, kasi ang nangyayari, parang nakalubog lang kayo sa politika. Hindi kayo parang sa saligang batas. Hindi ba? Igalang natin ang umiiral na 1987 Constitution. Totoo. Di ba? Kasi yan ang umiiral eh. Ewan ko, ang problema sa atin, ang sabi nila ay hindi na hubaling adik ang presidente. Hindi na baling magnakaw sila ng magnakaw dyan. Huwag lang umupo yung vice-presidente. Ganon? Ibig sabihin, mas gusto nyo pa na mawasak ang bansa natin. Huwag lang masunod yung sinasabi ng Constitution tungkol sa succession. Di parang gano'n ang sinasabi natin. Ayun na nga. Gusto nila, punitin na lang ang ating konstitusyon eh. Dahil lang ayaw nyo dun sa tao, ibig sabihin, hindi ho kayo sa konstitusyon sumusunod. Hindi. Kundi dun sa sarili nyong gustuhan. Ang sabi ng iba, hindi, tama, may mga may ayaw sa Pangulo. Pero mas marami naman daw niya may ayaw na maupo ang pangalawang Pangulo. Teka lang muna. Ilang boto ba yung tinanggap? Di ba kapag ka-election, bakit ka ba bumoboto ng Vice President dyan?
Para saan ba ang Vice President? Hindi, succession nga talaga yun. At saka, ang tawag nila, iba dyan, spare tire. Reserbang gulong. Kaya tayo bumobolo ng Vice President para pagka nawala yung presidente, eto yung kapalit. Yes. Yan ang pinagpasyahan ng mga botante. At sa isang demokrasya, nasusunod kung sino ang mas maraming boto. Hindi yung iilan na nagsasabing hindi yan. Mas marami ang may ayaw. Paano pa kailan kayo nagbilang? Oo nga. Ito again binibigyan natin din. Ito factual discussion lang, Nelson Hindi kasi, para lang malinawan natin kung sino talaga ang mga tao o grupo na may pagmamahal sa saligang batas. Umiiral na batas. Yes. Kasi dito, gusto nating palutangin, sino ba talagang mga tao, mga babayan? Sinong grupo sa Pilipinas? Ang saligang batas ang kanilang pinahahalagahan? O sino sa atin, mga Pilipino, ang sariling pampulitikang interes ang pinoprotektahan? Hindi na baling huwag masunod ang saligang batas. Hindi, may katiran pa yung iba. Sabi niya, mayroon ko narinig dito Asawa pa niya ata yung isa sa mga sumulat nung Sabi niya, ekonomista din ito Hindi, ilang taon na lang naman Patapusin na natin yan. Huwag nyo nang anuhin. Diba? Huwag nyo nang guluhin. Naisip ko tuloy yung halimbawa natin. Isang sasakyan na flat ang gulong. Di ba? Kayo po, marami kayo nakakaintindi. Ano tayo? Running flat ba tayo? Patatakbuhin ba natin yung ating sasakyan na flat ang gulong? Kasi malapit na naman tayo niya matapos. Meron tayong spare tire pero wag na natin gamitin yung spare tire. I-running flat na natin. Yun ang problema. Kasi ayaw mo dun sa reserba. Yun na nga. Pero ito ang tanong. Gusto ba ng Vice President na maging presidente ngayon, sa panahon ngayon? Sa sobrang dami ng problema? Teka lang, mayroon siyang statement na nabasa ko kanina. Parang siya mismo ayaw din niya. Ako rin, Jen. Eto ba, pakinggan muna natin. Meron ba sa boses? Pakinggan nga na po natin. I-play na natin direct bago tayo mag-break. Just in case mapatalit si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niya. Hindi niya sasagutin kasi magkakagulo. Kasi nga ang daming kung ano-anong pinag-uusapan. At sa mga naunang pahayag ni BP Inday, ayaw din niyang maalis Di ba ang Pangulo? Pero BP Inday, pasensya na po kayo, bilang isang abogado, naintindihan nyo rin naman. Kung ayaw man ninyo, yun ang nakatadhana sa saligang batas. Ito lang po ay dinidiscuss natin para lang maintindihan natin kung sino talaga ang nagmamahal sa saligang batas. Di ba? Yung mga umiiral na batas sa atin. Kasi kung ang isang tao, ang isang grupo, sang-ayon lang sa saligang batas kapag ito ay sang-ayon sa kanilang mga paniniwala, sa kanilang kagustuhan. At kapag yung saligang batas na dapat ingatan ay hindi na papabor sa kanila. Hindi na papabor sa kanila. Pagka pinatupad, ay ayaw na nila yun. Ay mga, anong tawag doon? Hypocrite, diba? Tama ba yun? Mga hypocrite mga pakitang tao. Mga pakitang tao. Yan ang mga yan ang mga hindi dapat pagtiwalaan, Jen. Kasi kapag pala may mga pangyayari, 'di ba? Na dapat ipatupad ang batas, sila ang mga agrabyado, tatakbuhan na nila yan. Meron akong isa na panood na discussion, Nelson Sabi nila, wag niyo ho palutangin na ang ating ay parang Marcos versus Duterte. Hindi po ito laban ng Marcos Duterte. Personality. Hindi po ito laban ng personality. Ito po ay kapakanan ng taong bayan na pinag-uusapan ho dito. Hindi po ito awayan ng dalawang taong pinakamataas na leader ng ating bansa. Kundi ang pinag-uusapan dito yung pag-iral ng batas sa atin. Yun ang dapat nating mapansin dito. At dun sa mandate. Sa mandato ibinigay sa kanila. Di ba? Ang Pangulong Bongbong Marcos ibinoto as president. Yes. Presidente natin siya. Hayaan natin siya manguna. Ang Vice President, Sara Duterte, ibinoto natin as Vice President. Hayaan natin siya mag-Vice President. Sakaling bumaba, hindi naman natin pinagre-resign, di ba? Sakali lang naman. Hypothetical. Kaya nga tayo may Vice President Di ba? Kung hindi natin matanggap yan,
Parang sinabi niyo, walang kwenta yung saligang batas niya. Dapat burahin na yan. Yes. Di ba? Wala na tayong batas na siguro, Mira. Anarkiya tayo anarkiya yan. tayo. Gulo nga Anarkiya yan. Oo. Gulo nga yan. Malaking gulo ho mangyayari sa atin. Well, again, kaya po namin ito binabanggit dahil sa napakarami din po nag-uusap-usap ngayon ukol sa bagay na yan. At itong mga grupong ito, nagpapakilala pa naman na kami lang ang nagmamahal sa Pilipinas eh. Kami lang ang, di ba? Yes. Ngayon, ilalantad natin, ano ba talaga kayo? Ayan o, nakikita-kita ng mga kababayan natin. Self-interest. Interest pala ito mga ito. Maikling break lang po. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. This portion is brought to you by nature-friendly, new technology, NewTek Dry Ice. Contact numbers 0908-883-7600 and 0917-323-1929. Hindi ko ipapasa ang responsibilidad sa tauhan ko. Magre-resign ako mismo. Para protektahan si Raul? Hindi mo pwedeng paalisin si Raul sa ospital. Wala rin naman akong balak gawin yun eh. Nag-volunteer na mismo si Nicolas Min. Mapapahamak ba si Nicolas? Syndrome. Panoorin mamaya 9 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang mga taga-Unlad Office, sabi po ng Karay Manyo, nakatutok kami sa inyo ngayon. Salamat ng marami sa patuloy yung pagtalakay sa mga mainit na isyu. Mga taga-Kalinga naman, ito'y Biyernes pa nag-text sa atin. Nanonood po daw ang mga taga-Kalinga sa SGM. Ang Ka Eric Perez. Salamat po ng marami, Ka Eric. At ang kapakibati naman po, naku, wala si Sandante ngayon. Happy viewing po kay KM at Cassie. At happy first birthday po sa kanilang baby na si Leona Rose Rebultan. Ayun, naway lumaki kang malusog, mabait na bata na may takot, banal na takot sa ating Panginoong Diyos. Ayun, opo. Biyernes pa ito, Nelson eh. Hindi ko nabasa nung Biyernes kasi madali tayo nung Biyernes. Yan. Happy birthday po kay Brother Noli Greco Chea. Pagbati mula po kay Sister Gina Bison ng Commonwealth. Masugid pong taga-subaybay ng SGM. Ayan. Ay, happy birthday din kay Police Sergeant Pelps de la Cruz, Tataboy Ramos ng Buga, San Miguel, Bulacan. Kay Sam Adam Seneca ng Australia, happy viewing po ka Elma Matalog at ka Joderick Matalog ng Leyte. Nanonood din po kami dito sa Bohol. Ayun. Belated happy 93rd birthday ba? Tatay Floro Liagas ng Baras, Rizal. Greetings from your loving children, Flor Preda, George Pernan, Flori Froilan, and Frank. Ayun. Teka lang. Sabi niya, hindi po second birthday, 63 na po yung ate ko. Ang ibig na pala sabihin, happy birthday pala yun. Ayun, happy to. Ayun. Marites Malate Plamenyo. Kasi, happy to. Birthday. Yung pala, happy birthday. Ayun, 63 years old. Ako, nasabi ko pa tuloy yun. Ate, happy birthday po. Binabati kayo ng kaabet, ha? Eto pa, 75th birthday, Jen. Lola Emma Suarez. At hello kay Lolo Dave, #1 fans mula sa Tanay Rizal. Pagbati mula kay Kela Kenneth, Chris Sigrid, Carico at Diane Shea. Ayan. Okay na tayo. Yung mga pagbati ng iba, Kadyo, pasensya na po kayo ha. At yung iba pa, bukas po, habol natin. Ito na po ang ating palatuntunang Saganang Mamamayan. Programang paborito ng bayan at sa umaga, alas 5, mga balitang totoo, kompleto, 100%. Bye!